Okay, good day mga ka-Airsoft! Big man, rolling tayo in 5, Mali pala 4, ako. 3, 2, 1. Samantanang unos na balak sumalakay, tahimik kang nagtatanggol. Sinasagupa ang bagsik ng hangin sumisipot. Humagupit man ang bagyo, sinasalag, sinasalot. Ikaw ang nagsisilbing palanggala, matibay na Okay, good evening po sa inyo lahat. Today is our episode 116 of our kwentuhan session and tanungan portion. Okay? Maraming salamat mga ka-Airsoft at nandito na naman kayo. Magkakasama tayo for our today's episode. Tonight's episode, no? So, meron kang tanong. Wala kang ibang gagawin. Itanong mo kay Big Man. Tara, samahan nyo ako mga ka-Airsoft, no? But before anything else, mga Airsoft, alam niyo naman ako, nature advocate ako, no? I'm a bonsai lover. So, malapit ang loob ko sa nature, di ba? Kaya, yung opening song natin, hindi siguro para gisingin na rin ng bawat isa sa atin, no, na kailangan maging maayos tayo, wag natin balahurain yung nature natin, di ba? Ako, nature advocate ako, alam niyo, nagbobonsai ako. Syempre, bonsai. Actually, wag kayong magalit sa amin kasi ang bonsai
ang bonsai namin, actually bumubuhay kami ng puno. Hindi kami pumapatay. Kaya nga kami nagbo-bonsai, dahil binubuhay namin yung mga puno, no? Tandaan nyo, hindi kami mga nagbobonsai kasi napaparatangan ang mga nagbobonsai na sumisira raw ng kagubatan. Which is hindi totoo. Hindi kami sumisira ng kagubatan kasi ang kinukuha namin is yung sinira ng mga naninira. Hindi pwedeng i-bonsai yung 100 years old na Nara tree. Hindi pwedeng i-bonsai yung 50 years old na matayog na puno. Ang kinukuha namin na bonsai sa mga gubat is yung sinagasaan ng sasakyan, yung mga maliliit na bonsai na inapakan, na yung mga maliliit na bonsai na pinagkaitan ng buhay, tinaga, 'di ba? Tandaan nyo ang mga bonsaistang tulad ko, hindi kami umaakyat ng bundok para pumutol ng isang napakalaking puno, ng matandang puno. Ang gumagawa niyan is yung mga corrupt natin na mga kababayan, no? Yung mga walang disiplinang kababayan. Kaming mga bonsaista, nagbo-bonsai kami, ang kinukuha namin, ang sinesave namin, ang hinahunting namin is yung mga punong napagkaitan ng buhay, na apakan, na nasagasaan, pinutol, yun ang binobonsai namin, no? Mga arso, panahon na, nakita niyo naman ng Sierra Madre, niligtas ang Luzon. Bagay na wala sa Visayas. Nakita niyo naman yung naging epekto, no? Yung sa Visayas, ano lang yon, halos kalahati lang ng lakas ni Uwan. Wala silang shield, direct hit. Pero dahil napakaswerte ng Luzon, merong Sierra Madre na tinatawag, no? So doble ng pino si Uwan. Pagpasok ni Uwan sa area of responsibility, mga airsoft, nalusaw ang mata niya. Kaya ngayon, walang tumamang ganong katinding bagyo sa Luzon. Lusaw siya sa Sierra Madre, no? Kaya mga kababayan, sana wag natin balahurain yung nature. Pinag-comment. May nag-comment? Sino kaya ito? Itong dalawa Okay, magkano po pinakamura yung handgun? PM po kayo. Sabi, ni-rescue pa nga nila yung mga puno na tumutubo sa pader. Actually, ganun talaga, no? Kasi tumubo sa pader, soon puputulin yan ng taong hindi nakakaintindi sa bonsai. Pero kami mga nagbo-bonsai, tumubo sa pader, tumubo sa saan man, kinukuha namin yun, hinahunt namin yun, para mabigyan siya ng panibagong bahay niya, maitanim siya, mabuhay siya. 'Di ba? Kami mga bonsaista, masakit sa amin pag meron kaming bonsai tree na inaalagaan tapos namatay. Hanggat maaari, pag nakikita naming mahina yung bonsai tree, ginagawa namin ng paraan para lumakas siya. No? Ganun kami. Huwag kayong magalit sa amin dahil hindi kami part ng mga naninira sa kagubatan, no? Kami nagbibigay ng buhay. Actually, meron pang ibang mga advocate dyan na once a year pumupunta sila sa gubat, may dala silang yung na-propagate nila, then itatanim doon, no? Kaya lang, sad to say, almost 10% lang sa itinanim na sa gubat. Syempre, itatanim mo, maliit pa 10% lang ang nabubuhay. Kasi syempre, pag nagputol sila ng puno, it's either madadaganan, mapuputol, di ba? Yun, ganun ang nangyayari, no? Panahon na, hindi pa naman nahulihan lahat Actually, nabalahura is parang 30% pa lang ng Sierra Madre ang nabalahura. Just imagine, wala yung Sierra Madre, lubog ang Maynila, disaster ang Maynila, no? Kaya panahon na siguro para kumilos tayo. Okay? Ngayon, kwentuhan session, tanong ang portion mga airsoft. Question number 1.
drums. Ay, Question number 1. Oy, paano palakasin ng high FPS ang isang pistol? Okay. Mga ka-airsoft, there are many things to consider paano palakasin ng high FPS ang isang pistol. Maraming things to consider. Number 1 ay sandali. Bibili kayo ng pampurga bukas. Lahat sila pupurgahin niya na. syempre. Wag isa lang, no? Yun, no? Paano raw palakasin ang height ng high FPS ang mga pistol? Unang-una, Lucas, ikaw, on your point of view, ano sa tingin mo yung kailangan para lumakas ng high FPS yung pistol? Ano ba yung pwede mong gamitin sa isang pistol mo para lumakas? Gas. Gas. 14 kg gas. Tama naman. Pag ginamitan mo ng 14 kg gas, lalakas yung pistol. Ang tanong, paano kung hindi compatible sa 14 kg gas yung pistol mo? Ang mangyayari sa pistol mo, ano? Mababasag. Masisira. Mababasag, masisira. Diba? Maraming paraan kasi para palakasin ng isang pistol. Isa doon is yung paggamit ng gas. Pangalawa, pag-upgrade sa kanya. Okay? Ano yung mga kailangan mong i-upgrade sa isang pistol para lumakas? I-set aside muna natin yung pagiging precise, pagiging accurate. Doon muna tayo focus sa pagiging malakas. Number 1 na kailangan mong i-upgrade para lumakas yung pistol mo is the half-up rubber. Okay? Pangalawa is the inner barrel. Kasi, pag ginalaw mo yung dalawa na yan, mag-i-improve yung FPS mo eh. Tataas. Kasi meron na idadagdag yan. Okay? Pangatlo is the nozzle. Okay? Nozzle. Pwede kang mag-big bore. Diba? Halimbawa, stock nozzle. Papalitan mo ng big bore nozzle, lalakas talaga yung pistol mo. Okay? Ngayon, meron pang ilalakas. Yun yung ginagawa namin. Okay? Which is the fine-tuning and the trigger job. Yung pagtotono. Tandaan nyo, kahit palitan nyo lahat, kung yung unit nyo wala sa tamang tono, hindi rin magiging magandang performance. Okay? Magiging magandang performance yan kung nasa tamang pagkakatono. Maayos na pagkakatono. Ito pa. Papalakasin nyo. Ito sandali. Iba na pala to. Upgrades. No? Yung paraan para lumakas ng high FPS. Ngayon, mga ka-airsoft, bago kayo mag-high FPS upgrade sa pistol nyo, tatandaan nyo, dapat makonsider nyo rin yung pistol nyo kung supported nung high FPS na binabalak ninyo. Okay? Hindi lahat ng pistol magandang i-upgrade into high FPS. Most of the pistol, hindi pwede. Halimbawa, ang FPS ng pistol mo, maximum FPS is 330. Ngayon gusto mo maging 380 to 400 siya. Okay? Gagamitan mo ba ng gas ng 14 kg? At your own risk. Okay? Tatandaan ninyo, lalo na halimbawa ang pistol nyo, sabihin na natin WE. Kung ang pistol nyo WE, use 12 kg lang. Huwag mong gagamitan ng 14 kg. Ano yan? Kumbaga parang mortal sin yan. Napakalaking kasalanan para sa isang pistol na gamitan mo siya ng 14 kg. Okay? Hindi mo dapat gamitan ng 14 kg ang pistol mo. Pag ginamitan mo siya ng 14 kg, nako po, pasira ang mangyayari sa pistol mo. Okay? Ngayon, i-upgrade mo. Hindi rin advisable i-upgrade into high FPS ang pistol. Okay? Pwede i-enhance mo lang siya. Pero kamo yung papalitan mo yung mga parts niya, like halimbawa, halimbawa ang unit mo is a 1911 or a Glock. Dalawa yung sinample ko. 1911 is caliber 45 replica, Glock is a 9mm replica. Ipagpalagay na natin in-upgrade mo. In-upgrade mo big bore nozzle. In-upgrade mo half-up rubber, tapos nasarapan ka pa. In-upgrade mo pa ng half-up chamber. Lalakas yan. Ngayon, ang tanong, kakayanin ba ng pistol mo yung ganong lakas? What if gumagamit ka ng Glock?
Sa tingin mo, kakayanin ng barrel ng Glock yung ganong performance? Ang sagot doon, hindi. Hindi niya kakayanin yan. No? Mawawarak si Glock. Okay? Kasi Glock, knowing Glock, is hard polymer lang siya. Hindi siya yung full metal talaga. Okay? Kung ang Glock mo 300, 320 FPS, okay na, matuwa ka na ron. Maging masaya ka na ron. Diba? Pero pag papangarapin mo pa na magpo 400 FPS siya, hindi advisable. Actually, nung nakaraan, kung manonood kayo ng mga vlog ko, meron akong in-upgrade na Glock. No? Meron akong in-upgrade na Glock. Tapos, nag-FPS siya ng 400 plus 411, no? 434 hanggang 411. So, hindi ko inayaan na manatiling ganun yung upgrade. Ibinaba ko siya into 380 up to 390. Kasi hindi kakayanin ng Glock yun. Okay? So, in short, mga ka-airsoft, maging mapanuri sa pag-upgrade, hindi lahat ng upgrade para sa'yo, hindi lahat ng upgrade ubra para sa'yo. Okay? And I just hope na sagot ko ng tama, maayos, at malinaw yung question ng ating ka-airsoft. Okay, next question. Okay, Big Man, tumingin po ako sa Google Drive ninyo. Gusto ko pong bumili ng pistol. Litong-lito po ako sa daming magagandang pistol. Ano po ba ang dapat at paano ang tamang pagpili? Okay. Okay, ano daw ba yung dapat at saka paano yung tamang pagpili? Kung newbie ka, ganito. Sumunod ka sa akin, ha? Kung newbie ka, dapat pumili ka ng gusto mo, number 1. Pangalawa, pumili ka ng compatible na bigat para sa'yo. Okay? Pangatlo, pumili ka ng compatible na grip para sa'yo. Okay? Ganito, papaliwanan natin. Pumili ka dapat ng gusto mo. Kasi, kahit anong ganda ng isang unit, kung hindi siya maganda sa mata mo, hindi ka mag-enjoy sa kanya. Ang airsoft parang girlfriend, parang asawa. Yung maganda sa akin, maaring hindi maganda sa'yo. Yung maganda sa'yo, maaring hindi maganda sa akin. No? It's just you and the airsoft itself ang magsasama. Okay? Hindi ka magiging masaya sa buhay mo kung hindi ka compatible sa asawa mo. Diba? Ganun ang pagpili ng airsoft. Kung gusto mo ng magandang airsoft, dapat maganda siya sa paningin mo. Okay? Pangalawa, dapat yung airsoft compatible sa bigat. Okay? Halimbawa, ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo na, na mabibigat, na nangangalay ka. Huwag kang bibili ng airsoft na mabigat. No? Magkakaiba ang grams, magkakaiba ang bigat ng airsoft, magkakaiba ang timbang niyan. Kaya, pumili ka ng airsoft na, tandaan nyo to, pag pumipili kayo ng airsoft, hawakan ninyo. Then at the same time, pag hawak nyo na, di ba, i-present ninyo. Paano ba i-present? Presenting the gun. Di ba? Pine-present mo into crowd. Pinapakita mo. Presenting. Di ba? So, i-present mo. Kung sa tingin mo parang bigat or sobrang gaang naman, hindi kayo magiging compatible. Okay? Ang pagpili ng barel, hindi kapitbahay mo yung pipili, hindi yung kaibigan mo ang pipili. Ang pagpili ng barel, ikaw mismo sa sarili mo, pipiliin mo. Yung gusto ko, maaring hindi mo gusto eh. Kaya ako, pinakamahirap sa akin is yung magpaparecommend. No? Pinakamahirap sa party ko yung nagpaparecommend kasi, maaring hindi mo gusto eh, yung choice ko. Okay? Kaya ganon. Kaya, tapos lastly, dapat compatible siya sa grip mo. Okay? May mga unit na hindi magiging compatible sa grip mo na pag hawak-hawak mo, feeling mo mabibitawan mo. May mga unit na ganon. May mga unit na sobrang lapad. Merong mga unit na sobrang nipis. Pag sobrang nipis, feeling mo naman, walang kwenta. Pag sobrang lapad, ang hirap.
Di ba? Kaya kailangan yung grip mo, maayos yung pagkakagrip mo dun sa baril, sa airsoft. Tandaan nyo, kaya importanteng dapat nasusunod yung mga bagay na yan kasi hindi everyday makakabili ka at hindi everyday kaya mong bumili ng airsoft. Hindi biro-biro yung presyo ng airsoft lalo na kung quality airsoft. Kaya yung sa unang pagpili mo, sa unang pagbili mo, siguraduhin mo na hindi mo pagsisisihan. Dahil, pag hindi compatible, hindi maganda yung airsoft na nabili mo, ang tendency, hindi mo siya gagamitin ng mahusay. Ayan, si Lucas. Ano-ano yung unit mo? Mostly 2011, di ba? Dati may mga Glock siya. Pero, iniwan niya na yung Glock, nag-2011 na siya. No? Mostly, ang unit niya 2011. Okay? Kasi yun ang compatible na sa kamay niya. Dati kasi yung Glock, nung bata-bata siya, syempre yung palad niya maliit. Okay? Ngayong lumaki na yung palad niya, syempre, kaya niya nang pumisil ng 2011. Kaya 2011 ang mga unit niya. Meron kang number 1. Anong unit mo? John Wick. John Wick. Meron siyang John Wick. Pangalawa, Salient R. Salient Arms by the EMG. Favorite niya yan. And pangatlo, Tokyo Maru. ayun, Tokyo Marui na full metal na, no? Upgraded na. Ayun. Meron siya, yun. Pero dati meron siyang meron siyang mga Glock. Deadpool at saka yung precision, no? Na color blue. Yun, no? Pero ngayon, dahil siyempre lumalaki na, nagkakaedad na rin siya, medyo iniwan niya na yung Glock, hindi na siya nag-e-enjoy nag-2011 na siya. Okay, and I just hope nasagot ko na maayos, at maganda at kumpleto yung question ng ating ka-airsoft. Boss, magkano yung magazine mo na diplato, yung bilog, pang M14? Arvin Kaalim, bossing, mag-message ka sa amin para po mabigay natin yung buong detalye, no? Wag po sa comment section. Hahantingin ka ng mga sniper na scammer, no? Okay. Pero sa mga high kappa, pwede pong gawing 500 FPS. Nasa sa iyo yun, Sir Jordan, no? Kung tatingin mo, gusto mong mag 500 FPS ang unit mo, no? Lagi ko sinasabi, depende sa pistol, okay? Pag inoohan ko yung sagot mo, ang sabi mo kasi high kappa, marami kasing high kappa. Merong high kappa ang China, merong high kappa ang Double Bell, merong high kappa ang ENC. Merong high kappa ang WE, merong high kappa ang GNG, merong high kappa ang King Arms, merong high kappa ang Tokyo Marui, may high kappa ang GNG. Hindi ko pwedeng oohan yung sinasabi mo na pag high kappa pwedeng 500 FPS, hindi. Depende sa high kappa, no? May high kappa na full steel CNC, pwedeng i-upgrade but not 500 FPS, no? We are living, gusto ko dito lang tayo sa realidad, no? Hindi tayo nasa fairy tale, bossing, no? Doon lang tayo sa realidad. Hindi ko kasi pwedeng oohan 500 FPS. Hello? 500 FPS, bossing? Alam mo ba yung 500 FPS? Ha? Kung sa rifle, deadly yung 500 FPS, what more sa pistol? No? Hindi ko pwedeng oohan yan eh. AW custom na high kappa, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede 500 FPS yan. Warak yan. Ang AW custom is the high-end version of the WE. Sister company yan. May nakita ka bang AW custom na full metal? Meron ko nakita? Ay, na full steel? Wala, di ba? Wala AW custom na full steel. Hindi pwedeng gawin 500 FPS yan. Ewan ko lang kung meron kang nakita na ginawang 500 FPS yan, pero hindi pwede. Nandito sa Bigman ng mga high-end eh. Nandito sa Bigman ang high-end na AW custom. Nandito sa Bigman ang mga reliable high-end na WE. No? Kaya alam namin eh, yung laman loob. Okay?
Desert Eagle nga, cyber gun na eh. Medyo nakakatakot gawing 500 FPS. AW custom pa. Never. Never. Never in the history of Big Man na gagawa kami ng 500 FPS na high kappa. Never. Very deadly yun, no? Doon lang tayo sa realidad, bossing, no? Kung sa tingin mo, hindi ka sure, wag mong i-point out sa comment section. Kasi, baka may makabasa eh. Pag may nakabasa, baka makapahamak ka, no? Baka merong isang newbie na ma-misread yung sinasabi mo. No, na baka merong maka-misread ng sinabi mo eh. Sabi mo kasi, pero sa mga high kappa, pwede po gawing 500 FPS. Tinatanong mo. Baka, alam mo naman sa mga di ba, sa mga Pilipino, hindi ganong nagbabasa ng mahusay. Hindi nila alam na nagtatanong ka pala ng 500, na pwede bang gawing 500 FPS. Magre-register sa utak nila, ay pwede palang gawing 500 FPS ang high kappa. Okay. Paano kung yung high kappa mo is WE lang? AW custom lang. Di ba? Kahit na nga GNG eh. Kahit isa sa pinaka high end na pistol. Lonex, King Arms, ICS. Mga high end na yan ha, no breach. No breach. Hindi pwedeng gawin 500 FPS yan, bossing. No? Ngayon pa lang kinokontra ko na ha, para wala nang maligaw, no? Hindi pwedeng gawin 500 FPS ang mga pistol. Deadly. Okay? Isasama ko na yung high-end. Isasama ko na yung pinakamalakas. Desert Eagle. Deadly. Kung 500 FPS. Kung nag-upgrade kami, tapos ganun ang lumabas na FPS, ida-downgrade ko. Hindi ko ibibigay sa customer. Kahit gusto niya. Bakit? Lifetime warranty po kasi kami. Yung 500 FPS, pwede mabitak yung unit mo on the spot. Pwede mawarak. Nakaraan, Glock na WE. In-upgrade ko. Ang result, 434 FPS. Hindi ako approve. Bago ko ibigay sa customer, dinowngrade ko into 380 up to 390. Kung tutusin, ang saya, di ba? Ang lakas! Grabe, 434 FPS para sa Glock, malakas pa sa rifle. Pero ba't hindi ko pinayagan? Lifetime warranty po kami, bossing. Pagbalik sa akin ng unit, masakit na sa ulo kasi warak-warak na, sira-sira na. Okay? Kung wala kaming warranty, ay putya, bahala ka dyan. Magpakasaya ka hanggang gumagana yung unit mo. Pero dahil lifetime warranty kami, hindi pwede. Hindi ko papayagan. Tumigil na nga akong gumagawa. Dati meron tayong Desert Eagle eh, no? Desert Eagle. Desert Eagle yun ha, Diyos talaga yun. No? 550 FPS. Pero, dahil nga alanganin ako sa ganung lakas para sa isang pistol, binaba ko yung FPS into 490. Okay? Never in the history of Big Man gumawa ng 500 FPS na high kappa. Never in the history. At never in the history nagkaroon ng 500 FPS na high kappa. And I just hope nasagot ko ng tama, maayos, maliwanag yung question natin, Carson. Okay, Jonathan Marila Micor. Good evening, Sir Bigman. Hello, Sir Jonathan Marila Micor. Good evening po. Shoutout po sa'yo. Shoutout. Okay, Jonathan T. Villalobos. Hello. Lahat ba ng scar gas type? Hindi po. Meron po mga scar na hindi gas type, no? Meron po mga scar na electric type. Meron mga scar na gas type, pero mas marami pa rin scar na electric type. No? Merong FN scar, merong D-voice na scar, 'di ba? Merong double bell na scar, merong SRC na scar, merong GNG na scar, merong King Arms na scar, lahat yan AEG. Medyo mali lang siguro kayo ng pagkakaalam na lahat ng scar is gas type. Meron mga scar na electric type. Okay?
And I just hope nasagot ko ng tama, maayos, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Sabi ni Sir Jonathan Marila Micor, may PM po ako, thank you. Sir Jonathan, sagutin po natin yan. Sir Jonathan, baka pwede pakishare yung ating live video, ha? Pakishare po sa timeline yung ating live video para yung mga friends mo, sama-sama tayo dito sa community natin. Para yung mga friends mo, matuto ng ginagawa nating daily vlogs natin sa Airsoft, okay? Dalawa yung Jonathan. Sorry. Jonathan Marila Micor. Hello, Sir Jonathan. Pa-share po. Jonathan T. Villalobos. Sir Jonathan Villalobos. Pa-share po yung ating live video. Thank you, ha. Thank you. Thank you in advance. Sisay Shadow, high-end din po. Alan Villaris. Sisay Shadow, high-end din po. Sabi niya. Yes, high-end na Sisay Shadow. Grabe. Super high-end. Not just an high-end, super high-end ang Sisay Shadow. Okay? Super high-end yan. Well, in fact, ang Shadow, super high-end, kaya niyang mag 500 FPS pag gumamit ka ng CO2. Okay? Iba yon, ibang usapan na yon. Parang, kasi pag nag-CO2 ka sa CC Shadow, parang airgun na yung gamit mo eh. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito, green gas, Alan. Ha? 12 kg, 14 kg, ganun. Okay? So, Sir Jonathan T. Villalobos, sabi niya, salamat po. Pa-share po, no? John Christopher Ercilio, good evening, Boss Bigman. Hello, Sir John Christopher Ercilio. Shot on. Okay, Jonathan T. Villalobos, shot on. Pa-share po, ha. Maraming salamat po sa inyo in advance. Napakalaking utang ng loob ko po yan kung mag-share po kayo ng ating live video. O tara, mga Airsoft, question kayo, bato nyo sa akin, bigay nyo sa akin. Tara po, sasagutin natin yan. Okay? Paano po magpa-COD? Paano raw magpa-COD, Lucas? Number 1, paano bang nagpapa-COD? Una, tatawag ka. Yon, pang-una, tatawag ka muna sa amin. Siyempre, para makapagpa-booking ka. Pangalawa, ano yung kailangan pag nagpapa-COD? Ibibigay yung Valid ID, valid ID, location, at full name. full name and cellphone number. Yun yung apat na lang na yun na kailangan namin. Bakit kailangan ng valid ID? We need to make sure na legit yung kausap namin. We need to make sure na yung kausap namin is nasa right age, nasa tamang pag-iisip. Okay? Bakit? Basihan ba yun, Big Man? Yes, basihan yun. Kasi hindi ka ano ba yung valid ID? Number 1 is the license. Hindi ka magkakaroon ng license kung merong sayad yung utak mo, no? Hindi ka magkakaroon ng license, hindi ka ma-issue ng license kung may criminal mindset ka. Okay? Hindi ka magkakaroon ng license kung sa tingin sa tingin ng LTO is merong depekto yung pag-iisip mo, yung the way you think. Okay? Kaya isa sa basehan namin is the valid ID, full name, cellphone number, and the complete location. Yun lang naman. Pwede ka na magpa-COD nun. Okay? Pag nagpa-COD, ilang pistol ang dala natin, Lucas? 50 pieces. Okay, pag nagpa-COD ka, may dala kami 50 pistol. Ilang rifle ang dala natin? 10 pieces. 10 pieces. Kaya, kung magpapa-COD ka ng pistol, dami ka mapagpipilian. Pag nagpapa-COD ka ng rifle, marami ka rin pagpipilian. Tama, Lucas? Tama. Okay, no? Kumbaga, kung ano yung nandito sa shop, ano? Ganon din sa COD. Ayan. Kung ano yung nandito sa shop, kung ano yung makikita nyo sa shop, ganun din yung makikita nyo sa COD. Okay? Tapos, kung may request kayong unit, alam ba, mga special unit, sabihin ninyo sa amin. Kasi, para dadalhin din namin. Di ba? Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-Airsoft. Dapat bang hindi, ano ba to? Ano bang dapat yun? Okay. Big Man, ano ba ang dapat gawin during checkpoint? Okay. Ganito, during checkpoint,